Maraming Duterte supporters nga ang nalulungkot sa pinagdadaanan ngayon ng pamilya Duterte dahil tila nagsunod-sunod na nga ang pagsubok na kinahaharap ng mga ito. Nagsimula nga daw ito nang hulihin ng ICC si Tatay Digong, kasunod nito ang muntikang pagka-impeach ni VP Sara Duterte. Ngayon naman nga ay pinupuntirya ng ilang mambabata si Pulong Duterte na di umano'y nagnakaw din sa kaban ng bayan. Ayon kay VP Sara, kung totoo man nga daw ang paratang sa kanyang kuya Paulo ay siya daw mismo ang magpapasuko dito sa mga otoridad, narito panoorin ang video. May panawagan po si Congressman Antonio Tino na wag pong i-approve yung hiling ni Congressman Duterte na travel clearance. Do you share po the same sentiment or call? Well, first of all, we sympathize why the public is asking questions because this type of trip is not ordinary trip, diba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, ilang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary, no? 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation and the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. But as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that's a question that I think should be answered by him. But we do completely understand kung bakit ito ang lumalabas ng mga apprehension ng taong bayan. Kong Ernix? Well, ultimately, I don't know kasi kung nagpasa na ng request. Yeah, if there is, it's up to SecGen to really decide on the merits of the request, and ultimately, it's the SecGen will be deciding on whether to grant or not grant the request. As a matter of procedure, of course, the speaker is the administrative head of this institution, so automatically, siya talaga yung magbibigay ng request. Ng approval ng request. But I guess nagkaroon na ng trip si Congressman Pulong this year, nung March, no? So that's why many of the members in this Congress are now asking, how frequent would one need to travel abroad, no? That's a question that I guess most of us also do share, no? But again, this is something that Congressman Duterte has to answer the public, because this is a time when, sabi ko nga, let me reiterate, this is the time when names have came out, names have already been mentioned, implicated in the ongoing investigation. The public fears is that this might be used to evade possible evasion from the ongoing investigation, and we do understand where where the public is coming from. Okay, next question natin is Haji Camino. Haji? Hi, Kongs. Good afternoon. I don't know if may questions pa regarding Kong Paulo Duterte, but tatalon lang po ako ng ibang topic. Just this afternoon po, naglabas ng manifest of support ang Southern Luzon congressman and as well as from Bicol for House Speaker Bogie D. Ano po ang ibig sabihin nito tsaka yung indikasyon po nito, and why the need, sa palagay po ninyo, why the need na maglabas ng, yung necessity na maglabas ng manifest of support for the speaker? Thank you po. Well, just for the record, I also saw a manifestation of support from the NCR representatives. Ganun lang naman talaga dito sa House eh. It's reiterating support to the House leader, giving moral boost that, whatever has to be tackled by the House, that the members are in support of the leadership. It's an evidence that the House is in stable condition.
It speaks about stability. It speaks about the support coming from the majority of the House to move forward whatever priority legislation that the leadership of the House would take on, no? As so tama yung sinabi ni Kong Ernix, this is just the regular because we are in our organization eh. We are about 300 plus and this is a collegial body where where the numbers do really matter when it comes to pushing a certain legislation. So it speaks about stability na rin, no? Apart from gathering support, it's also about how the House is in unison in moving forward. Sorry po, so yung mic po yata ano. Pero nabanggit po ninyo yung priority legislation. May we also get your thoughts on the priority bills na dinagdag po ni Pangulong Marcos yesterday, yung Anti-Political Dynasty Bill, yung Party List System Reform Act, and the other two po, yung 4 priority bills po na nabanggit. Yes, yung dalawa doon sa apat ata yung naidagdag na ledag priority, yung Anti-Dynasty Bill at saka yung Reform Party List Act, no, to review the party list system in the country. I think timely lang siya na pag-usapan ngayon. Na-refer yun doon sa aking komite, sa Committee on Electoral Reform. Again, it's not only about the support that these two bills will be, you know, the needed support from this House of Representatives, but it also speaks about yung issue on how to cross over the message to the public that in the current situation that we are in right now, there are two sides of the coin and there are two schools of thought when it comes to allowing a much wider choices for the electorate to choose from every election, because democracy is essentially about having to choose as many candidates as possible. That's one thing that we also need to balance out with the attempt to regulate limit the choices of candidates for coming elections. It's timely because I think the public now demands a clarity. Saan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. So, ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga, it's timely for us to understand really, no, kung ano ba talagang definition ng political dynasty. That's why I am planning to not only settle with committee hearings, but I'm planning to give back the right of the people to have a sense of ownership over the process. Kaya mas maganda rin na magkaroon ng mga public consultation. But as far as the House is concerned, sabi ko nga, it's not just a matter of support because alam ko, merong 11 na versions na ngayon naka-refer na sa aking komite. At normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative meals of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Feeling ko, papasa talaga yan sa House of Representatives. Yeah. Kong Ernix. Thank you. Just to give my 2 cents worth, I think matagal na yung may mga proposal na anti-dynasty or whatnot, yung mga iba-ibang laws. But I think what the President did, we commend and salute the President na nilagay niya as a priority, especially the anti-dynasty bill, na it sends a very strong signal that the Malacanang and the President is really pushing for this. Now, having said that, malaki magiging influence din yan sa mga representatives, that there's a big support from the palace, from the President, and we do believe that it's high time na magkaroon na nito. But the real question is, ano bang klaseng version? Marami kasing proposal na version what's accepted and what is not. So it really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper change for our government and our system. Hindi yung masabing nagpasalang
No, it really has to change for the better for our country. And we really salute President Bongbong Marcos for saying that this will be a priority by Malacanang. May timeline na po ba, Kong Zia? Yung pagtalakay ng anti-political dynasty sa Yes. committee po ninyo? Yes, sabi nga, tama yung sinabi ni Kong Ernix, dadagdagan ko lang. Kaya nga kailangan natin, sa aking palagay, kailangan talaga bumaba sa ground. Kasi itong sinasabi niya na political anti-dynasty, it will not only change the political landscape, it will also limit the choices of people to elect their leaders, di ba? So it would definitely have a bearing, the effect in every elections that we will be holding, assuming that this bill becomes a law. So bababa talaga tayo sa ground kasi maraming mga versions maraming versions. So kailangan natin malaman, maintindihan ng taong bayan at kung ano ang acceptable talaga sa kanila. Number 2, as to the timeline, I was anticipating sana na this December magkaroon ng preliminary deliberation. So, but as a matter of courtesy to the speaker, kasi siya naman talaga nagsabi rin. Remember, a couple of weeks ago, he stood up behind the podium saying that he would prioritize the anti-political dynasty legislation. So I was waiting for his version. Kung di ako nagkakamali, kaninang umaga o kanina lang, nag-file na po sila ng kanilang version ni Majority Leader. So ngayon ngayon ba si Majority Leader or si Speaker? I could, but that was the information that I gathered. I'm not so sure about that. You can check my information. But it was actually they are about to file or they have already filed. The speaker has already filed his version. So yun lang inaantay natin. So by January, I guess that would be third week of January ang schedule natin. Para mag-start na tayo ng preliminary na discussion on the anti-political dynasty. And we will consolidate all the various versions of this bill. Thank you po. Okay, next question natin is Ann. Go ahead, Ann Soberano of Bombo Radio. Good afternoon po. Reaction lang po kasi inanunsyo po ngayon ni President Marcos na kanselado na po ang passport ni dating appropriations na sabi po. Reaction lang po. That would be the ultimate conclusion of all this investigation kasi nasali ho siya talaga as one of the most guilty according to the evidence and testimonies of witnesses. So there's no more reason for him not to come home and subject himself to whatever investigative body that we have right now. And para mabigyan din siya ng pagkakataon na ma-depend sa kanyang sarili sa paraan na naaayon sa ating batas. Hindi yung mag-video ka lang somewhere in some portion in the globe tapos sasabihin mo that's the truth. So I guess it's a step forward. It's a positive step towards achieving the finality of this investigation, which is to file an actual charges para mag-move on na po tayo sa issue na ito at makasuhan na po yung dapat na makasuhan at madepensa nila din po ang kanilang sarili sa litihimong paraan. Yeah, I agree with Kong Zia. That's a very big step forward. Kasi yun talaga yung inaantay na yung cancellation ng passport. Having said that, kung yan na yung nangyari, makakagalaw na yung pamahalaan natin to find ways and coordinate with other countries to find a better and faster way na mapauwi at he can defend himself in a proper venue. Well, that would be that would be one of the implication of the cancellation of his passport, yeah. Okay, next question natin, Rose of UNTV. I-follow up ko lang po, don't you find this too late, yun pong cancellation niya ng passport? Well, personally,
Relative kasi kung maaga o huli or late eh. Ako personally, it's hard for me to make a comment kasi hindi ko alam yung mga dinaanan na proseso para may cancel eh. But nonetheless, na-cancel na eh. So in a nutshell, kumbaga liliit na yung pwedeng galawan nung subject na na-cancel ng passport. So I think it's a big leap in step pa rin to the progress of what the president is doing. Well, I think the decision to cancel his passport is based on the evidence gathered according to the flow of the investigation. Mahirap naman din kasi na magkansela ka ng passport na wala kang legal basis in enough evidence to do so. So to give you a short answer, it's better late than never. Ika nga. Hit lang po ako ng another issue regarding po sa BICAM. Bukas na po magsisimula yung BICAM. How is the House, or Friday, pero how is the House of Representatives preparing for it? And meron pong, although nagsalita na po si House APRO Chair, Swansing, na committed ang House na i-live stream, pero according to Senator Erwin Tulfo, may House members daw na tumututol dito. How true is that? Meron po ba kayong naririnig? And bakit po may mga ganitong reports? Hindi ho namin alam yan kasi unang-una, way back July pa. Remember when Speaker Martin was still the speaker, we already came out with that statement that we will have the BICAM live stream. No? Yun ang gusto ng House of Representatives. In fact, ang position ko dyan is hindi na kailangan pang mag-pass ng resolution. In fact, the bicameral conference with all of the members present can actually adopt their rules and procedures on how they conduct their meetings to resolve conflicting provisions in the two versions ng bill, no? Hindi namin alam kung saan nanggagaling yan, but definitely if you ask us, Speaker Boji D is also very consistent and very clear ang kanyang position that we would have through our chairman ng appropriations, we would have the BICAM conference live streamed so that people can see every step of the way how these congressmen and senators appreciate the line items in the HGAB and in the Senate version kung paano i-prioritize yung mga pondo ng bayan. Dahil ultimately, pera naman talaga ng taong bayan ito. So they have to have that access to witness every step of the way the direction of the BICAM. Yeah, ako naman, with all the conversations we had with the leadership and all the House members, lahat naman in support, in unison na i-live stream talaga eh. So we haven't heard of a single representative here in the House na nagpo-propose o nagdadalawang isip sa live streaming. Wala pa kaming naririnig o na-encounter na a single member who, nagbigay ng sentiments about it. So to be honest, I think with Chair Mika already declared and said that it will be live streamed, with Speaker Boji really reiterating that it should be open to the public. I don't think there should be any questions about it eh. And again, I like to reiterate, wala pa kaming nakikita, naririnig o nakakausap na House member who wants na matanggal yung live stream na yan. Saka in addition to that, as one of the vice chair ng appropriations, from the very beginning, klaro yung direction ng House eh. Nila live stream yan eh, ng pre-budget deliberation up to the time na nag-BARC. So, ang gusto talaga namin transparent yung ating proseso at malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung discussion pagdating sa kanilang pondo. But why do you think, sir, there are efforts to discredit the House of Representatives even before the BICAM? I don't know. Maybe you can ask Senator Tulfo, where did he get that But information? do you find it unfair? Well, I find it strange because from the very start, we've been very, very consistent on our proposal, our position that we will have the BICAM live stream. Okay po. Since both of you po are part of the Rules Committee, so meron po bang efforts to expand the contingents of the House sa BICAM? How many do we expect to represent the House? That is for the leadership to decide. Sa ngayon, wala pa tayong numbers na alam kung sino yung uupo talaga sa BICAM. But let's wait. I'm sure
the leadership will come out with the exact numbers and who will be who are the congressmen or women that will be part of the BICAM contingent from the House. But we expect bigger representation. Could be. It could be. Kasi sabi nga, wala nang small BICAM eh. Di ba? So, it could be, yeah. The more, the wider and the more representation there in the BICAM, the better. Kasi more heads are better than one, sabi nga nila. And we're talking about the most important piece of legislation that Congress passes each year. This is the entire operation of our government bureaucracy for 2026. I agree with Kong Zia. The more, the better. Ano talaga, if you would notice, ako napuna ko lang to sa Senate. Nakita mo parang ang dami. Oh, I would assume na sa Congress ganun din. And more importantly, it's open eh. It's live streamed already eh. So anyone can watch, the public can assess what's going on. So I think wala dapat ipagkabahala. Tuloy-tuloy lang yung pag-live stream ng BICAM. Next question natin is Marian of TV5. Morning, good afternoon po. Clarify ko lang po yung tungkol doon sa travel request na hiling po ni Kong Pulong. Kong Zia, you said na para po sa inyo, it's not ordinary po, no? And you also said na, yung people po, yung taong bayan demand all public officials need to be present po dito sa bansa. Considering that, what's your answer lang dito? Tama po ba o hindi na pagbigyan itong hiling na travel clearance ni Kong Pulong? Well, to give you a direct answer, that would be for the leadership to decide on. No? That would be for the leadership to decide. But if you ask me, my personal take on that is this is not something regular. This is not the usual and the ordinary travel that one congressman requests for the speaker, no, to be granted. Because we're talking about 17 countries in 2 months. So it's something that is not really the usual request that we gather, from House members who are wanting to go out from the country. You're part of the House leadership. If you were to ask, ano po yung isa-suggest nyo, ano po yung i-advise nyo sa liderato ng Kamara, if it's not something regular, so you're saying no? Again, I don't want to preempt whatever is the decision of the leadership. So I would grant that authority to decide on whether to approve the travel of the requests of Congressman Pulong or not to approve. Because as common member of the House, I also have to maintain courtesy to my fellow member. We all do have a parliamentary courtesy. So this is a matter of administrative issue. So it should be done and approved administratively, which in this case, the leadership of the House will decide on. How about DML, Jonicio? Mahirap kasi magbigay basta ng opinion, baka iba yung maging decision eh. Oo, yes, tsaka hindi ko alam yung basis eh. I haven't seen any request of any sort of any document kung anong reason for any travel. So I think the best really to answer is once lumabas na yung decision ng leadership. And I guess in addition to that, Mariano, I think it's also proper that you ask the one requesting for this travel because he might have reasons for you kung bakit kailangan niya ng 2 buwan at 17 countries. After just a few months of travel that were approved in March. Why the frequency? I think that's those questions that are to be answered by the person himself requesting for the travel. Okay. Gab, follow ba yan? Yes, sir. Si Follow Tricia. Okay. up sana. Sige, then after you, si Christian na. Sir, follow up lang regarding yung tanong ni Marian. So, ang for the record lang, sir, ang irregular, medyo hindi normal para sa inyo is yung 16 countries and yung 2 months na duration. That is my personal Yeah, take on the matter. Yeah. Ikaw ba pag tinanong kita, pupuntahan mo ng 17 countries? I mean, this is not something normal that we see regularly from House members. I don't know kung travel ba ito, leisure or with family or official business. Kaya nga sabi nga ni Kong Ernix, it's really hard to say whether that's proper or not because we haven't seen the details and we are not supposed to to see that because that's an administrative issue which I guess only the leadership can decide on. But travel per se, sir, Pero okay lang. usually ang mga travel talaga na lumalabas dyan 2 weeks, 3 weeks pag official. Pag official much shorter kasi minsan 3 araw lang, 5 araw lang ang mga official na travels.
Pag nag-request ka naman, like in our case, pag Muslim ka, mag-Hajj ka, the maximum travel probably that would be granted is about 3 weeks. And then you have to return because your primordial concern really is to your district. Di ba? Okay, Grisha? Hi, good afternoon, Kongs. Balikan ko lang po ulit yung BICAM, sorry. It's good that you mentioned na yeah, clear naman yung stance ng House leadership, but I'm curious about yung sabi po ni Kong Mika about having to operationalize how to live stream the BICAM. What is there to operationalize and how far along are we po? Kasi baka mamaya it will come down to like logistical challenges kaya hindi ma-live stream. So what does that mean po? Well, this is my interpretation because I haven't really discussed this with Chairman Mika Swansing, but very clear po yung position ng House not to have it live streamed. Balikan ko lang yung explanation ko. I think para sa akin, this is my humble opinion, we don't need resolution to be adopted to direct the BICAM to have it live stream. I think with what she meant by operationalizing, again, I could be wrong, no? I could be corrected by Chair Mika, but what my take on that is the BICAM kasi they can actually adopt their own, rules, and how they would proceed with the deliberation, no? Pwede naman sila. So I think that's one. Maybe they can agree on because the BICAM does not only decided by one party or the House alone. Halimbawa, ang gusto ng House is mag-live stream, pero ang counterpart naman natin, halimbawa, ang Senado, I'm not saying na ayaw nila, pero dapat mag-agree. Halimbawa, ayaw ng Senado. So, hindi talaga siya magkakaroon ng ganong klaseng for reform or proposal. So, it has to be mutually agreed upon by both contingents. And then yung next po, kasi yung mga civil society watchdogs po, hindi lang yung pag-live stream ng BICAM yung demand nila. Pagdating sa BICAM deliberations, what they want also is una, i-disclose lahat ng proponents ng mga projects. Pangalawa, i-disclose yung total amount of allocables per congressman. Pangatlo, i-disclose din line-by-line amendments. How open is the Committee on Appropriations on this? Alam nyo, nung first, we already welcome and in fact encourage all civil society organizations to be part of the process of the budget deliberation. Do you remember? Umuupo po sila. In fact, sila po yung nagsasuggest din nga po sila, no? So from the start that we had the budget deliberation on the committee level, as far as the House of Representatives is concerned, meron na pong participation ang ating civil society organizations. Now, again, when it comes to the BICAM, yes, we will support any form of method or modes that would ensure transparency in the deliberation of the BICAM. But then again, it would be mutually agreed upon. We agree and we support that all proponents for each individual projects would also be named during the BICAM. So that accountability, alam natin kung kaninong proposal ito, ano yung saan dadalhin, bakit dadalhin doon, ano yung may tutulong nitong proyekto na to doon sa kanyang komunidad. So, pagdating sa transparency, very, very consistent po ang House dyan. Again, it would be mutually agreed upon by both contingents. Kong Ernix, I understand you're one of the vice chairperson ng Committee on Appropriations. Sorry, sir, no, I'm not part of the Committee on Appropriations. Okay, sorry. Okay, next question natin. Meron pa? But Kong, do you also support yung nga po, Of course. identifying your proponents? Yes, per it has to. Kasi otherwise, it won't be transparent enough eh. Also, just to answer your first query kanina, yung sa logistics, baka yun yung maging problem. I don't think there will be a problem. The House is well equipped for any live streaming logistics eh. Now, with regards to what Chair Mika meant by that, I think we should ask Chair Mika. Yeah, but in terms of logistics, I think it's something we should not worry about. Okay. Another question from Elson of Manila Bulletin. Hello, Kongs. Curious lang po, you can answer as candidly as you like. Kaya po ba kaya ng Senate magpasa ng isang anti-political dynasty bill? I know it's a separate body, but I think it's still an important question po. Well, tanungin nyo sila. Mahirap naman sumagot ng ganyang klaseng katanungan. So I think it's for the Senate also to answer. What about you, Kong Ernix? Ako, personal take ko,
siguro we should be open. Ayokong isipin na hindi or oo agad, but I think each public servant ngayon is very open to, what the public needs and for real change for the government to happen. I think ayun, nandun na yun sa commitment nila kung gaano kalalim yun. It's the interest of personal, pamilya versus the interest of the public. So siguro doon natin masusukat yung dedication ng each public servant in terms of the anti-dynasty bill. Thank you po. Meron pa ba na gusto magtanong? Yes, Marian? Pa-clarify lang kung Adyong, sorry ulit dun sa travel clearance niya, no? Sabi niyo po kanina, may ongoing investigation in the fear of the public. Some of the names mentioned already may use this trip as a way to evade investigation. So you're saying na maaring ginagawa o itong hiling ni Pulong na travel clearance is para po tumakas doon sa investigasyon? I'm not saying that he will do that. All I'm saying is the fear of the public that this may be used as a way to evade investigation and accountability, which is basically what many of us do share. That's apprehension is valid. Okay, no more? Some more questions? O kung wala na, siguro pasalamatan natin ang ating mga resource persons, Congressman Adyong and Congressman Ernick, sir. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat. We would like to thank our media friends for joining us. Alam ko po, very short notice ang pagbibigay sa inyo. So we really do appreciate you coming over and join us in today's press conference. Yeah, again, thank you sa ating friend from the media. Ako lang just, parang maganda naman na message na, it's almost Christmas. Huwag nating kalimutan yung importance ng, Pasko na para kay Lord, na God first. Na syempre, na kahit maraming hamon yung pamahalaan natin, national government at maraming nangyayari sa bansa natin, let's stay united as a country, bilang isang bansa at tayo lahat ay Pilipino. Let's celebrate na, kasama ang pamilya natin, and let's be hopeful that gagawin ng mga dapat na tao ang dapat mangyari para sa ikagaganda ng ating bansa. Thank you. Nag-share ako ng message noon galing sa isang batang Moro at batang Tundo. Maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, siyempre, kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay barred dahil more than one impeachment complaint yan. At nagkaroon nga sila ng hindi lang 3, kundi 4 na impeachment complaints pa. So, na-dismiss yun. So, ngayong patapos na yung 1 taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa ring gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan. Mantakin ninyo, ha? 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr. Baliwala yan sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipat sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi nila tatantanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028, but malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay, pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr.,
Yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay BP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si BP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Cheese Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas na taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Cheese Escudero dahil siya ay naging Senate President din. No? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulburonic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Cathy Binag, dahil si Cathy Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid ay naku, I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na mga binikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr. kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga-50, magkano ba yun? Parang nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no? Tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po, naniwala doon sa mga pratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Lucita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Lucita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha ng pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang ng araw ng Marcos Jr., huwag niyo asahan na madadalian sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada? Si Erap Estrada talagang popular na artista. Nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yung nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni Erap ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtao ng budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ng mga politiko.
sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyo yan sa baso. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o baling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Duterte na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski rapid tulpo pa matapos yung iskandalo niya sa kanyang napakagandang ano ba tawag doon? Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip. No? Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Naku, itaga niyo sa bato. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo sa Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan
bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Siyempre, pagsasamantalahan nila, bibili ng kanilang mga boto. Bakit ba naman mo tatanggihan ng grasya kung nandyan na? Pero pagdating sa botohan, magigig talaga, mag-iisip yan ng 10 beses bago bumoto sa impeachment sa pag-usapan po natin ngayon, merong bagong sugo, ambassador na dumating sa Pilipinas, ang bansang China. Siya si Jing Quan. Okay? Now, bakit importante na pag-usapan kung sinong bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas? Well, alam naman natin talaga na ang China ay importanteng bansa dito sa China at yung personalidad at ang background ng isang sugo na pinadala ng China ay malaking ibig sabihin pagdating sa relasyon ng dalawang bansa na yung bansang Pilipinas at yung bansa ng China na nagpadala sa kanya. Well, unang-una, heavyweight po ang pinadala nila. Hindi po yan bagito. Ibig sabihin, binibigyan ng China ng importansya ang Pilipinas at nagpadala sila ng isang veteranong sugo. No? Siya po talaga ay medyo bata, no? Pero siya kasi ay naging deputy ambassador ng China sa Washington, D.C. So, ibig sabihin, senior siya, no? Dahil pagamat hindi pa siya rank of ambassador, alam naman natin na sa buong daigdig, siguro pinaka-importanting diplomatic mission na kinikilala ng mga iba't ibang bansa ay ang bansang Estados Unidos. So, number 2 siya sa Estados Unidos. At dahil number 2 siya sa Estados Unidos, ibig sabihin, ang kanyang forte ay American affairs, no? Ibig sabihin, ang China ay nagpadala ng isang sugo sa Pilipinas na malaki ang kaalaman sa politika ng Amerika at sa relasyon ng Amerika at ng China na nagpapahiwatig din na kinikilala nila ang Pilipinas na parang extension ng Amerika. So talagang ang tingin ng mga Chino, ang gobyerno ng Pilipinas ay parang pawn, no? Parang proxy ng mga Amerikano, gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Japan, no? Na ang gulong nangyayari ngayon, yung tensyon na nangyayari ngayon sa Japan ay dahil tinatrato ng China ang Japan parang proxy para sa Estados Unidos. Pero anyway, itong si Zhang Qi na bilang isang eksperto sa American Affairs, yan ay nagpapahiwatig nga na kinikilala ng China ang Pilipinas bilang parang extension ng Amerika. At hindi mahihiwalay ang pulisiya ng China sa Pilipinas sa relasyon ng Amerika at ng China. Na talaga namang dapat tanggapin natin, no? Dahil talaga namang ang Marcos government ay sunod-sunuran ngayon sa gobyerno ng Amerika. No? At sa kasaysayan natin, talaga namang kinikilala tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa mga Amerikano kasi nga binili tayo ng Amerika sa Espanyol. No? At mula noon, walang tigil ang pagtataksil ng mga mayayaman sa Pilipinas na makipagsabuatan dyan sa mga Amerikano para nga lalo pang mapalawig ang impluwensya ng mga Amerikano dito sa ating bayan. Now, dahil siya eksperto sa Amerika, kinikilala rin ng China na kinakailangan mas malalim ang kaalaman ng kanyang sugo sa Pilipinas kung paano at gumalaw at bakit ganyan ang galaw ng mga Amerikano. Ito ay magkakaroon ng impact pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo dahil at least alam nitong bagong sugo ng China sa Pilipinas kung ano ang pupwedeng tulong na ibigay ng Amerika at kung anong gagawin ng Pilipinas dahil inaasahan nila na tutulungan na sila ng mga Amerikano. No? So, ibig sabihin, naghahanda rin sila. Naghahanda rin sila na kung lalala ang problema dito sa South China Sea, yung sugo nila alam kung anong posibleng gawing tulong ng Amerika at malalaman din ng China kung anong dapat gawin. Now, itong pagpapadala rin ng isang eksperto sa Amerika ay pagkilala na talagang tumitindi ang problema ng China at ng Amerika dito sa rehiyon natin. Kanina nabanggit ko po yung Japan. No? Sa Japan po talagang tumaas ang tensyon. Nagpadala ng 100 sea vessels ang China sa Japan at nag-lock-in pa yung kanilang pandirigmang mga barko doon sa isang eroplano ng Japan na para bagang titirahin na. No? So medyo nagkaroon ng konting pagka-concern dyan at nanawagan ng Japan at Australia na dapat palamigin itong tensyon dito. No? Well, alam niyo naman kasi ang pangyayari dyan. No? Ang pangyayari dyan, palibasa ang Amerika, ayaw niya na siya mismo magpadala mga sundalo, ginagamit niya yung mga bansang Japan at Pilipinas
para nga doon sa konfrontasyon niya sa China. Bakit ayaw magpadala ng sariling sundalo ang mga Amerikano? Kasi napaso na sila. Alam nila na yung publiko ay magrereklamo kung magpapadala na naman sila mga sundalo, mga Amerikanong kabataan na mamamatay sa mga dayuhang lugar na hindi naman malinaw sa kanila kung bakit kinakailangan mamatay yung mga sundalong mga Amerikano doon sa mga dayuhang lugar. No? So, hindi lang yung sugo ng China sa Japan ang may kinalaman dito sa tension sa rehiyon. Talaga nagpadala sila ng eksperto rito dahil alam nila na baka lumala pa ang relasyon ng Amerika at ng China at kinakailangan ma-anticipate kung anong gagawin ng Amerika dahil kung anong gagawin naman ng Amerika ay makaka-impluwensya kung anong gagawin lalong-lalo na ng bangag administrasyon ng Marcos regime. Now, sabi ng sugo, gusto niya talaga na maging mas mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China. At sa tingin ko, iyan naman po ay sincero. Dahil nakita niyo naman, no, yung inaangkin ni Marcos Jr. na Bukana Bridge, yan ay talagang regalo ng bansang China sa Pilipinas. At kung hindi talaga sila nagbigay na ganyan ng Bukana Bridge, hindi matatapos yung coastal road ng Davao. No? At yan ay patunay na kapag nakikipagkaibigan ka naman sa China, it also pays. I hate to say it, no? Pero siyempre, bakit ka naman magbibigay ng tulong sa bansa na inaaway ka? Siyempre, unahin mo munang bigyan ng tulong yung mga bansang kinakaibigan ka. At yan nga ang storya sa buong Southeast Asian region. Dahil tayo lang ang kumakalaban sa China, tayo lang ang kaunting nakakakuhang proyekto, kaunting pamumuhunan at kaunting turista galing sa China. Yung mga bansa na talagang mainit na mainit at ang relasyon, nandun na pupunta ang pera ng mga Chino, no? Bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. No? Kaya nga po, ang sinasabi ko dyan sa mga maka-Amerikanong mga Pilipino na nais makipag-away sa China, hoy, maiiwan na tayo ng ating mga karatig bansa dahil lahat sila nakikinabang na sa kayamanan ng China, bagong kayamanan ng China, tayo wala. Kumbaga, limos lang ang binibigay sa atin dahil inaaway ng ating mga pinuno ang bansang China na hindi naman dapat dahil ang ating objective dapat sa ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino at ang pamamaraan para magkaroon ng ganyan ay unang-una mas maraming pamumuhunan galing sa mga Chino, mas maraming turista at siyempre mas maraming mga proyekto na ibibigay sa atin, no, in terms of roads and bridges. Alam niyo talaga, nanghihinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no, physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative. No? Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond dyan sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, siyempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang ponduhan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumondo. Bakit natin papayagan ng Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas kundi para sa Taiwan? Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sapilitan pabalik sa kanya ang Taiwan, ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities nito kung ito ay para sa Pilipinas?
So malinaw na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas ang mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya'y suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At siyempre, nawalan ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig. At siya ay kurakot. Ang pruweba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos sa mga maanumalyang flood control projects. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Saan naman dadali niya ganyang karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Aba, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-rate mga malagit kumulang 5 bilyon at ngayon ay 12 bilyon, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund. Na malinaw naman, ginamit din ni Inday Sara laban doon sa mga nangungurakot ng pera, lalong-lalo na laban doon kay Zaldico dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit. So ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating ng isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magresulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China.
Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views, no? Habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalaing interested pala kayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon, alam ko na interested kayo dito sa panlabas ng relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas ng relasyon, kapag tayo nagkamali, na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa. Ganyan kaimportante ang panlabas na relasyon. At habang ang Marcos Jr. ay patuloy na nawawalang suporta galing sa sambayan ng Pilipino, ginagamit niya ngayon ang suporta ng Amerika para masigurado na siya'y manatili sa kapangyarihan, gaya rin ang ginawa ng kanyang ama, na ginamit talaga ang suporta ng Amerika para siya'y manatili sa pwesto maski siya ay sinusuka na ng taong bayan. Hanggang kailan susuporta ang Amerika sa isang presidenteng bangag, mahilig sa tubig, at talaga alam natin na wala sa tamang pag-iisip at hindi nagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan? Well, sa tingin ko, darating ang punto na malalaman din ng mga Amerikano na it's not worth it na suportahan ng isang presidente na kinasusuklaman na ng mga Pilipino. Dahil alam nila na kapag sila ay patuloy nagsuporta sa isang taong kinasusuklaman ng taong bayang Pilipino, mawawalan ng kaibigan ang Amerika. At siyempre, they cannot afford to lose the Filipinos as their friends kasi nga po ang teritoryo natin, tayo po ang gateway to Asia, tayo po ang gateway to China. So maraming salamat po, ha. Sana nakapagbigay ako ng pagkakataon na mas naintindihan ng mga kababayan natin ang mga pangyayari sa mundo. Ang ating mensahe, kinakailangan bumalik tayo sa pulisiya ni Tatay Digong na independenteng panglabas ng relasyon, kaibigan ng lahat, hindi kalaban ng kahit sino man, dahil sa panahon ngayon, alam natin na yung kapital na manggagaling sa dayuhan at yung mga turista na nanggagaling sa iba't ibang bansa, yan ay kinakailangan natin para nga maibsan ang kagutuman sa Pilipinas at maitaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino.